paborito nyong tambayan bago mananghalian. Welcome to TikTok! Mga TikTropa! Isang matiwasay at mapayapang undas po sa ating lahat. Sa pagdadalaw po sa sementeryo ngayong araw, mag-ingat po tayo sa biyahe at umiwas po tayo sa traffic. Ayun, dito naman sa studio, meron din mga dumalaw ang mga nagagwapuhang kapusohangs. Larkin Castor, Yaser Marta, and Christopher Martin! Guys, bati muna kayo natin mga TikTropa. Siyempre, dapat may kasamang papogi, okay? Papogi. Parang ganito, mga TikTropa, mag-ingay! Pogi. Okay? Siyempre. Grabe. Sinundan mo kasi. Ikaw susundan ko. Oo, ano ko po? Ikaw naman. Ayan. TikTropa! Magingay. Iba. Galing. Kaya ano eh. Larkin. Larkin. Mga TikTropa! I love you. Yaser. TikTropa! Oy, baba. Magingay. Hagod Sina Larkin, Yaser at Christopher ang makakakulitan natin mamaya sa isang special edition ng Ulo ng Mga Balita. Pero bago yan, makisawsaw muna tayo dito sa issue ng isang nating TikTropa. Go, Mamang! Yes, Mamang. Diba? Eto na nga. Makinig kayo lahat. Sabi ni Chuck na taga Himlayan Road, Quezon City, pa-help po kasi dead na dead ako sa girl na naka-situationship ko. 6 months kaming exclusively dating pero wala pang label. Aba, sa 6 months na yon masaya naman kami. Kaya nagulat ako, last month biglang hindi siya nagre-reply. Ginost ako. Walang pasabi-sabi, walang paramdam, bigla na lang siyang nawala. Pero sure ako na hindi siya namatay. Kasi nag-update ko siya sa social media. Nasa Himlayan Himlayan Road. Pero hindi na siya sumasagot sa kahit na anong chat o tawag ko. Gets ko naman na ayaw na niya, pero feeling ko, deserve ko naman na replyan kahit once, di ba? Tama yun. Importante ba sa mga lalaki yung closure? Mag-aahabol pa ba ako o move on na lang ako? Yan. Ayan. Christopher, ikaw Christopher, muna. alam ko, pinagdaanan mo to. Diba? Nasaan ka na naman? Tuwing mag-guess ako dito, doon ka bumabalik. Hindi. Ano ba sa tingin mo? Hindi, kasi 6 months na kamo silang parang dating na, di ba? So parang deserve naman siguro nung lalaki na replyan man lang, na stop na. Kasi, kasi para sa mental health. Tayo kasi mga lalaki, once na nagmahal tayo, totoo talaga yan. Yun. Totoo. Teka, Tun, parang hindi ako sure dun sa ano, Hoy! Yes, sir. Hindi ka sure, pero anong pananaw para mo sa akin, dito? Kuya Kima, kasi nasabi nga ni Chuck na dead talaga siya. Yaser. Kamusta naman kayo ni Claudine Barreto? Teka, Kuya Kim. Teka, parang nahilo. Nahilo siya. Okay. Next. Sino sasagot? Larkin, ikaw naman. Ako, syempre, para sa akin, mas mabuting unahin niya na yung sarili niya. Maging masaya siya. Kasi syempre, self-hurt pa din, di ba? Wala namang taong deserve mag-ghost. So, pero pwede naman siyang multuhin. Pwede nga. Mas mabuti pang multuhin. Parang ikaw yun, bro. Kuya Kim, iba-iba yung kanilang. Iba-iba. Basta, importante, nobody deserves na mag-ghost. Si Ed Kaluwag lamang. Oo, tama yun. Pero Ang ganda nun. Kuya Kim, hahabulin ko yan eh. Ano? Hahabulin ko yun kasi dapat kailangan ng closure. Feeling ko 6 months, dapat proper eh. Tapos pag ginawa ng maayos, okay, good luck sa'yo. Tapos separate na. Communication is key. Communication is key. Very important. Para hindi ka ba... Oo, tama. Ayan, sige, i-close na natin ang usapan. Pero dapat talaga, pag-uusapan ng maayos para wala kayong nasasagasaan, wala kayong nasasaktan. Para malinis yung... Tama. Tama. Baka titropa, gusto rin namin marinig ang opinion nyo dito. Sugod na sa official page ng TikTok Lock at maki-comment na. Time check! Sina Larkin at Yaser po at Christopher po ang makakasama natin sa balitaan na may masayang hulaan. Ulo ng mga balita na sa pagbabalik na! Humanda na kayo mga tiktropa dahil muli magpaparamdam ang paborito nating balita na may masayang hulaan. Narito na ang Ulo ng mga balita! Mamang, ano ba balita kung katatakutan ang huhulaan natin ngayon? Oo, tama. Pero ito mga bisita natin, ibang kilabot ang dala. As in sila mismo ang mga kilabot ng chicks. Ay, totoo yan. Kaya naman umpisa na natin sa ating celebrity player na talagang nakakakilabot ang kagwapuhan. Papasukin na natin si... Yaser Marta! Sheesh!
Oh, ala. Nakailang tsokolate ka na? Parang isang galing Japan. Ma'am. Ano yan? Matatakotin ka ba sa multo? Sa multo? Pwede na rin eh. Pero mas matatakotin ako sa buhay eh. Yan. Kagaya sa commitment. Hindi. Commitment, takot ka ba? Ito na. Ikaw, Mamang, takot ka ba sa commitment, Mamang? Ha? Takot ka sa commitment? Hindi. Ako ang kinatatakutan. Kasi strong yung personality ko eh. Ganun yata talaga, kaya ang hirap humanap ng partner. Mamang, Diba? Oh. mahahanap mo rin yan. Ganun Mahanap ba mo yun? rin yan. Oh, sigurado ako. Eto sige, sana nga. Pero meron tayong 3 tiktropa na may kanya-kanyang kwento. Ito yan, makinig ka mabuti. Kailangan mo lang hulaan at i-match ang headline na tumutukoy sa kanilang kwento. Okay? Okay po. O, silipin na natin ang mga headline. Narito na ang Ulo ng mga balita. Headline number 1. Guest sa haunted hotel, binagabag ng microwave, may sariling buhay. Ay, diba? Headline number 2, motorista nalagay sa alanganin ng buhay dahil sa multo. Headline number 3. Turista, niligaw ng engkanto. Headline number 4, Merry Christmas. Ay, hindi pala. Binata, binusohan ng multo. Nako. Ang galing naman ang multo na yun. Malamang yung multo may kuliti. Eto na. 3 headline na totoong kwento, isa lang dyan ay panggulo, okay? At kaya mabibigyan ka namin ng agad ng clue tungkol sa tiktropang nalagay sa alanganin ang buhay dahil sa multo. Ito na. At para magka-idea ka, papakita namin sa iyo kung paano nalagay sa alanganin ang buhay niya. Ito na ang mga tiktropa na kailangan mong i-match. Simulan na natin kay Michael Sager. Action! Multo ba yan? Tulong. Zombie. Ba't ganyan yung multo para si Bentot Jr.? Si Bento Jr. Mag-ingat ka, Bentot baka sila. maaksidente ka dyan. Alis na ako. Yung multo nagbababala. Pala yun! At eto naman syempre, eksena rin si Larkin Castor. Action! Okay. Ay, ang cute. Cut! TikTok. Galing. Nag-TikTok ano. At hindi rin magpapahuli si Christopher Martin. Action! Tulong. Tulungan mo ako. Okay, turn right in 300 meters. Kaliwa ako eh. Turn right Kaliwa in ako. 500 meters. There's a basketball court. Jump around, jump around. Okay? Cut! Yes, sir. Sino sa tingin mo ang totoong nalagay sa alanganin ng buhay ng dahil sa multo? Kung sigurado ka na kung sino yan, ipwesto mo na sila. Go. Sino sa tingin mo ang motoristang nalagay sa alanganin ng buhay dahil sa multo? Sa tingin ko si Larkin. Para sa Si akin, Mamang. Larkin. Oo. Nasihingi kang ng tulong sa kanila sa ating mga memamaya. Sige. Pero Tingin, mga di ba Pokemon tingin pa rin natin si Michael Sager yan? Yes. Oo. Bakit? Bakit si Michael Sager? Sa Canada, mamang, may mga highway dyan na mahahaba na talagang multuhin. Laki sa Canada to eh. Talaga ba? Pero parang marami dun sa Canada mga hayop, di ba, sa daan eh. Kaya Hayop parang- na multo meron. May mga hayop na multo Mayroon rin. ganon? Ay, yung mga kasama ko, Hanep. tanongin natin. Okay, yes, tarangin mo. Dito muna kayo. Yes, si chocolate. Humpy Dumpy, tanungin mo. Si Pika to, si Pika. Si Pika tsaka si Chu. Okay, Pika. Sagot. Tingin mo, bakit saka si Michael Sager? Ay kasi marami naman talaga dito na daanan ng mga sa Canada na daanan ng multo, Oh, ganyan. tama. Eh syempre pag naligaw ka, kailangan mong magpalit ng damit para makabalik ka sa pinuntahan mo. Ikaw naman, Galing. Chu. Ikaw naman, Chu. Jason. Tanongin mo ah. naman si Rosmar. Ayan, yung katabi nga. Si Oh, Rosmar. Biglang may pares pala. Actually, nakikita po natin yan sa Instagram ni Ay, yan, Michael. siyempre. Nice na yan. Na nagmamotor talaga siya lagi. Okay, so, Talaga? Yaser, sino sa tingin mo ang motoristang nalagay sa alanganin ng buhay ng dahil sa multo? Pina-follow ko to si Michael eh. Parang sa Instagram niya. Oh, Pero, Pwesto mo na, go. Sa akin si Larkin talaga. Larkin, doon ka sa pangalawang talaga ako sa decision podium. ko. Sa Dahil saka pangalawa. close yung dalawang yan eh. Kilala mo talaga si Yan, Larkin. sa eh. pangalawa. Oh, si Michael, How oh, eh. about si Michael? Ano sa tingin mo ang kwento niya? Para sa akin si Michael dun sa binosohan ng multo. Nako! Kaya mo naman sabi. Hindi Hindi mo Binatang nasabi. binasuhan ng multo. Pwede. Kasi Bakit parang- siya? Bakit?
Ano pa eh, kasi out sa aming, apat, ito yung parang fresh na fresh, batang-bata. So, sariwa para sa multo. Para sinabi mo. Kung may pipiliin yung multo sa aming apat, parang ito eh. Oo, Michael. Oy. Baby Ano, face, ano, baby sige. face. Nga bro Naku, eto na nga. Ibig mo sabihin si Christopher, hindi fresh? Hindi naman. Hindi naman. Pero bata pa lang ako, napapanood ko na kasi ito eh. Uy, dala mo si edad. So, si Christopher sa turistang niligaw ng engkanto. Pwede rin namang ano. Guest sa haunted hotel, binagabag ng microwave na may sariling Parang mas buhay. bagay yun sa'yo, Tol. Yung microwave na nagmumulto. Bakit? Bakit? Kilala ko. Bakit sa tingin mong bagay siya doon? Kilala ko rin kasi ito eh. Kaya parang mga kakaiba out of this world yung mga happenings sa buhay niya. Ayan. Kaya multong microwave. Ayan. Kung ang Regal, merong yung refrigerator. Refrigerator. Ito Oo. yung microwave. Sige nga. Oo. Okay, doon daw siya sa microwave. Sa microwave. Yan. Alright, sure na siya dyan. Halika na dito, Yun. Yasser. Dahil aalamin na natin kung may na-match ka ba sa pagbabalik ng TikTok! Pag-ikot lang orsa para silipin kung tama ang naging hula ni Yasser. Ano sa pakiramdam mo? Pakiramdam ko parang tinama ko lahat. Talaga ba? Talagang Tingin dito mo? yun eh. Galing sa puso yun. Tingin mo? Gahim eh. Tsaka kilala ko itong mga to eh. Ah, Tama sige. yan. Sige. Alamin natin, kilala daw niya. Alamin na natin kung may na-match ka ba. Anong sabi ng balita? Isa! May isa! Isa ang tumama. Motorista na lagay sa alanganin ng buhay dahil sa multo. Eto nga, tawagin natin si Ano ba Larkin. yan? Larkin, halika nga, ikwento mo nga sa amin yan. Ikaw lang ang tama dyan, in fairness. After kasi nung taping ko sa Tagaytay, may nakita kasi akong shortcut pa uwi kasi gusto ko nang makauwi, antok na ako. So pagdaan ko ron, parang yung typical na masikip, tas madilim, puro puno. Paglabas ko ron, pagtingin ko sa mirror, meron nang nakangiti sa likod ko. Seryoso ka? Tas, Teka muna, anong itsura nung nakangiti? Babae, lalaki? babae siya na, parang puti lang yung mata, tas Naku! nakangiti lang. Talaga? Hindi ka naman... Larkin, tanong Hindi ka lang, naman Larkin. lasing, o hindi ka naman... Hindi. Nasa tamang pag-iisip ka naman. Kuya. Pero kasi, hindi ko siya pinansin ng ilang beses kasi akala ko mawala lang siya. Pero hanggang pinaglaruan niya na yung kotse, hindi ko na ma-break. Hindi mo na ma-break. Oh my God. Hindi mo Tapos na. nung nagdadasal na ako noon, tinatawag ko si God. Tapos nung nakakontrol ko na yung brake, tumigil muna ako hanggang makababa siya. So, after that, anong ginawa mo? So, Binilisan nag-pray ko ka. na Very talaga. good yung pray. Very good ka doon. Nagdasal ulit ako na sana kung sino man yung kaluluwa na yun, ma-save na ni Lord. Tapos nag-drive na ako pabilis kasi takot na ako. Si Yasser ba sa'yo ba? May nagparamdam na rin sa yung babaeng multo? Meron naman nagpaparamdam. Pero ito, totoo to. walang Yaki, etchos. mamang, anniversary ng Yolanda. 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 Victimar. Maraming namatay sa Yolanda. Oo. Rest in peace sa mga... Pero nag-show kami doon sa Yolanda, first anniversary. Tapos nasa hotel na kami kinagabihan. Boy band pa kami noon, Kuya Kim eh. Tatlo kami sa grupo, isa-isa kaming kama sa hotel. Tapos gumalaw yung cabinet. Gumanon, kahoy yun eh. So para sa amin, wala ano lang yun, baka yung aircon, nahanginan, gano'n. Mabigat, in other words. Oo, baka gano'n lang. May chandelier sa taas. Yun na yung gumalaw, sunod. Sabi, parang di na to, hangin pa rin ba to? Hindi na. Di, pinagdikit-dikit namin yung kama kasi natakot na kami, bro, dikit-dikit na tayo. Ganon, unahan kami sa gitna. Tapos maya-maya, may naririnig na akong parang tumatawang bata. Seryoso to. Na parang rinig na rinig mo siya, pero parang ang lalim niya. Nang lalim Pero yung rinig tawa. na rinig. Parang ako, hindi ko pinapansin kasi parang baka guni-guni ko lang. Pero nung in-open up ko na dun sa mga kaibigan ko, bro, naririnig niyo ba yun? Wala, nagtakbuhan na talaga kami papunta dun sa lobby ng hotel. Naka-brief lang, naka-hubad. Parang, takbuhan na kami dun. Yun, totoo, yun talaga. First time ko makaramdam ng ganun sa Tacloban. Thank you so much, Larkin. Ngayon, tawagin naman natin si Michael. Dahil si Michael si Michael ang kwento. Yung microwave haunted Microwave, hotel. go. Yung microwave. Sa Baguio po siya. Nandun kami for 2 months. Tapos nung simula nung lock-in namin, mga 2 a.m., same time, 2 to 3 a.m., merong nagre-ring na microwave, parang tapos na yung timer. Mag-ano muna siya, aandar siya. Tapos na. So akala ko yung mga crew, yung mga... May nagluluto. May nagluluto. So mga 2 weeks hinayaan ko lang. Until every single day, same time. Ganun pa din. Kahit walang taping, kahit rest day. So sabi ko sa roommate ko, check natin. Tapos chinek namin, walang tao. As in, walang tao. And lahat daw tulog na. Tapos, nung kinabukasan, tinanong ko yung mga co-actors ko, guys, may narinig ba kayong microwave? Sabi, narinig din daw nila. Tapos, wala ding tao. So,
pala yon, no? Yung minulto ng microwave. Pero eto na, magugulat kayo. Ito, si Christopher Martin. Kung ano yung karanasan niya. Dahil siya talaga yung binusuhan ng multo. Yasser, masakit ha? Halika nga Hindi ako dito. mukhang binata. Ikwento mo na paano Hindi ka ako binusuhan fresh. ng multo. Paano? Ano yun, sa shooting namin ng recent lang to ng horror. First horror ko yun. So parang sa barko kami po nun. Sa gitna talaga kami ng Manila Bay. So tinatanong din namin yung mga crew din doon, yung mga seaman na nandun, kung nakakaramdam ba sila. Oo daw, may mga tumatakbo daw. Kasi first time ko po makapasok doon Parang 3 floors pala siya yung barko na yun. Tapos doon sa set, naiihi ako. Doon sa gilid ng luneta. Opo, Yung doon. nakaparada Pero sa ron. gitna Ay, pa oo, kami. Sa nakakatakot gitna pa yun. kami. Tapos, nag-CR ako, medyo malayo, tinuro lang. So, ako hindi ako naniniwala kasi Kuya Kim. Hindi rin ako nakakakita. Nakakaramdam pero hindi ko masyadong pinapansin. Pero iba yung experience ko dito. Kasi yung CR na yun, yung kabila, pang babae. Wala daw gumagamit doon kasi bihira ang babae. Ano kasi yun parang pag-aaral ng pagsisiman. Tapos, may butas lang doon, kita mo yung kabila. So, pag mag-elevate ka sa urinal ka, pag titingin ka, kita mo madilim. Madilim talaga. So, sabi ko, ay, wala yun, hindi totoo yan. So, doon na ako, nag-jingle bells na tayo dyan. Tapos, iba yung nakakaramdam ako ng Malamig, mga gano'n. oo. Hindi, mamang ano Parang may nakatingin, Usually kasi tatayo lang yung balahibo. Doon, hindi nakaramdam ako ng parang may gumanon. Kalagitnaan, zipper, takbo agad ako. Hindi naman naipit pagtas mo. Hindi naman. O, buti nga, hindi naipit Sinaas ko agad, tinigil ko yung jingle bells natin sa kalagitnaan kasi grabe po yun. Hinawakan Tapos yung yung hawak talaga Alam mo yung, gano'n. Tapos hindi na po ako tumingin sa likod baka kasi may makita na ako. Takbo ka na. Takbo na po. Takbo na. Matatakutin po kasi talaga. Ay, Nakakatakot naman talaga. Grabe. Kahit sa'yo mangyari yan matatakot ako dyan Ano pa ba yung mga... Ako meron yung... Hindi ako Ikaw, mismo. Mamang, ikaw. Hindi yung kuya ko, nag-ano sila, ay, ang barkada niya ng mga high school sila, nagbagyo sila. Tapos, siyempre, nag-inuman, tulog na. Then, bumangon yung kuya ko para, jumingle bell. Then, humiga na siya. Wala pa daw mga 5 minutes. Katulog na siyang ganyan. Mamaya na konti, pag ano niya, parang may hangin yung ibabaw ng mukha niya, may hangin. So, pag dilat niya, may babaeng nakalutang, nakaganon. Totoo yan, mama? Totoo. Then, nagdasal siya ng yung sumasampalataya ako, di ba? Sa mga Katoliko po. I believe in God. I believe in God. Dinasal niya. Then, nawawala. Na ano siya. Kaya nga. Nakakatakot, di ba? Ako naman, sa aking paniniwala bilang isang Kristiyano, kailangan natin magdasal sa Panginoon for protection also. Kasi hindi lahat ng nakikita natin dyan ay kaluluwang ligaw. Correct. Marami Iba rin mga dyan. elemental, marami mga masasamang espiritu na nagpapanggap na kamag-anak mo. So, ipagdadasal natin ay ang ating proteksyon at ang proteksyon ng ating pamilya Correct. dyan sa mga elemental na yan. Totoo. Totoo yan. Kaya naman, napaka-powerful ng prayers. Maraming salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kwento kay Larkin, Michael, at kay Christopher. At syempre, maraming salamat din kay Yasser. Naka 1 point kay Not Yasser. bad. Galing. Maraming nakasiro dito. Swerte na yung At nakawa. ikaw, naka-1 ka na. Maganda yan. Larkin, Christopher, at Yasser, paki-invite naman ating mga tiktropa sa inyong mga shows. Katulad ng sinasabi ko, abangan nyo po yung movie na yun. Yung kinuwento ko nga, lalabas siya early next year. O, yun po yung abangan po. Thank you. Ikaw, Yasser? Yan, mga kapuso, Forever Young. Sa afternoon prime po ng GMA. Abangan niyo po yan. Abangan niyo po ako sa Encantadia Sangre. Yun. And pag lumabas na po, may kita niyo po ako doon. Okay, maraming salamat. Thank you very much Thank you. sa inyong tatlo. Thank you. Isang malaking karangalan na makasama namin kayo. Eto na po, kahapon, nakadalawang panalo ng kampiyon natin ngayon na si Tala Gatchalian. Ang tanong, magtutuloy kaya ang panalo niya? Kakayanin niya kaya makalimang panalo para makapasok sa Grand Finals? Ano sa tingin niyo? Kakayanan niya yan. Kakayanan niya yun. Oo. Kakayanin? Makakalima kaya? Kaya. Gusto ko yung appeal ni Tala eh. Paborito ko yan eh. Ang ganda, iba-iba eh. Iba-iba yung mga atake niya. Oo. Abangan po natin. Tutok lang dahil tanghalan ng kampiyon sa pagbabalik ng Team Palabang Caviteño laban sa Palabang Bulaqueña. Ichira ang kababayan nyong palaban sa kantahan dito sa Tanghalan ng Kampiyon! Narito na at tayo na kumaway-kaway sa ating mga inampalan. Concert stage performer and the Clash Season 3 champion, Jessica Villarubin. Kapuso OST Princess and Queendom Diva, Hannah Presilas. Multi-platinum artist and OPM hitmaker, Renz Verano. Ang magbabasik laban ngayong umaga,
Jason Padua at Fel Herola. Silang sasabak sa Unang Hanggang! Kung medyo matindi tong kwento na to, bakit hindi ka magkwento sa mga tiktropa natin? Oo nga po unforgettable experience ko po talaga. Nung nagbakasyon po kami sa Palawan, muntik na po kaming ma-wash out. Ay. Pero hindi naman pinahintulutan ng Panginoon. Teka lang, paano nangyari yun? Kasi kami magkakaibigan, sumakay kami sa isang bangka. Then, sabi na... Yung mga tour ba to? Ganon? Okay. Yung ganon. Then yun, nung nasa kalagitnaan na kami, nakakatakot talaga na experience yun kasi biglang lumakas yung alon. Oo, pumasok sa loob yung tubig. Pumapasok talaga yung tubig doon sa ng bangka. Sa bangka. Kasi yung katig ng bangka ay naputol. Kumbaga, ang pinakamatinding aral na tututunan mo dito? So, dapat matutong sumunod para hindi maging hindi mapahamak. Jason Padua from Cavite! Hi, Jason! Hello, welcome back dito, Jason. Kamusta naman? Kamusta yung pagsali mo dito before? At ngayon, bumabalik ka. Ano yung nag-joke sa'yo? Sino ba nagsabi sa'yo? Kailangan bumalik ka rito. Yung mga friends ko po. Mga sumusuporta po sa akin. Siyempre naman. At yan talaga ang kinanta mo. Kinanta rin yan ito ng ating icon. No? Oo, Kuya Renz. Kuya Renz, sige nga, ito na. Jason, ito'y isang classic na kanta na kumbaga ang hinihingi nito ay makabagbag damdamin na interpretasyon. Yun ang hinahanap ko dito sa'yo. Halos buong kanta medyo monotonous siya na wala akong nakita at naramdaman na drama. May drama to itong kantang ito. Importante na masapul mo lagi pag nag-change key dahil doon malalaman kung ang intonation mo, ibig sabihin, mga notes mo, nasa eksaktong lugar. Kailangan, importante yon. Gustong-gusto ko yung mga pag-iiba mo nung ibang notes, ibang ad-lib maganda. Maliban doon, wala na. Yes. Jason! Pero Jason, ang ganda ng quality ng boses mo, no? May pagka-husky, maganda siya. Siguro sa una medyo nag-alinlangan kapag pasok. Yun yung napansin ko na parang hindi ka pa handa, ganon. Yung transition mo din into kung minsan ang takbo ng buhay mo, yung parang pa-low notes, medyo hindi sagad. So, ingatan mo din yon. And yeah, I agree with Tito Renz na medyo nakulangan kami sa emosyon, which is yun yung kailangan ng kantay. Yung madarama namin yung, alam mo yun, yung, ano bang feeling yun, yung sakit? Dapat lang mag-agree ka, kanta ko to. Oo nga, kanta mo to. Pero, other than that, meron kang sa dulong part na maganda din yung bira mo sa high notes. Maganda yon. Kaya, nag-enjoy pa din kami sa performance mo. Thank you. Alamin na natin kung anong scores na ibibigay sa iyo ng ating mga inampalan. Jason, ang stars na ibibigay ko sa iyo ay... 3 stars! Jason, ito naman ang mga between ko para sa iyo. 3 stars! Maraming salamat. Ito na. Ibitin muna natin kung ano ang score na ibibigay ni Tatay Renz. Ang susunod nating kalahok, Fel Gerola. Bilang nursing ka, ano ba talaga ang rason kung bakit ito yung gusto mong, or kumbaga itong field of work ang gusto mong makuha? Nag-aaral na po ako sa nursing. Tsaka ko na-realize, ay, ang dami ko palang matututunan dito. Kasi na-apply ko pala siya sa bahay. Na-monitor ko yung mga magulang ko, yung health status nila, pati yung kinakain nila. Feeling ko nutritionist ako. Si Lola at si Mama mo nanonood, so why don't you say hi to them at patiin mo sila? Hi po sa Mama at Papa ko, sa
Sa mga kapatid ko kay ate, kuya kala, ate Joyce, yung pamangkin ko si Dreamboy, yung lola ko pong judger na si Lola Selly. Fel Gerola ng Bulacan. Hinga, Oh, inhale. hinga, Exhale, inhale. Ay, mamang, kanina magkausap kami nito sa may ano rooftop. sabi? Nagkwentuhan kami sa rooftop. Buti, Yeah. di ka ba nalula? Hindi naman. Mamang, ang lola pala niya, tsaka yung nanay niya, nanonood sa atin ng tangalan. Ay, ng suki natin. At sila yung nakiki-comments din. Eh talaga? Ay, Oo. shoutout mo lola mo tsaka nanay. Shoutout po kay Lola Selly from Tuguegarao and sa mama ko na nandito na nanana. Ay, ang lola mo ba, ano laging kino-comment sa mga Oo. singer na napapanood niya? Yung lola ko po is judger pong tao. Judgmental pala. Judgmental po yung lola ko. Pero eto na ang totoo nating mga judger or inampalan. Tignan natin. Ayan ang unang judger. Fel, sa enunciation lang, napansin ko lang na medyo may kailangan ka lang ayusin, yung TH. Pronounce lang ng maayos na medyo kadalasan na yan ang problema talaga ng ibang singers. Pero dun, ito ang gusto kong i-congratulate ka dun sa ginawa mong Anymore. I can take it anymore. Mas mahaba yung ginawa mo kaysa dun sa original. Kaya believe ako dun sa breathing mo. Congratulations. Ang observation ko rito, parang out of range yung key na ginamit mo. Siguro kung ibinaba pa ng kalahati or isa, sapul mo sana lahat. Kasi naandun yung technique mo ng head tone, naandun naririnig ko, masasapul mo. Pero kailangan ibaba. Kagaya ng lagi kong sinasabi, hindi masama magbaba ng key na ugma sa iyong range. Ha? Hindi ibig sabihin, pag binaba yung key, hindi ka na mahusay. Maling notion yon. Pero believe ako sa'yo, dahil yung courage mo na gawin uli. Believe ako ron. Kasi ang hirap nung iba, kapag inulit, mahirap nang gawin uli. Believe ako sa'yo ron. Ganda ng control mo sa first stanza. Binubulong mo, maayos. Kaya nang sinabi ko, yung last stanza na, doon na. Kasi kung nai-adjust sana yan, mas maganda. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Ito na, alamin na natin kung ano ang scores na ibibigay sa'yo ng ating mga inampalan. Crispel, ang stars na bibigay ko sa'yo ay... Three stars! Fel, ito naman ang mga stars ko for you. Three stars, Kuya Kim! Thank you, Jason! Mamaya na natin ipapakita mga scores ni Renz. Si Jason po, so far, has 6 stars at tie naman siya with Fel with 6 stars din. Ang tanong, sinong kalahok kaya ang hahamon sa ating kampiyon ngayon? Tutukan niyan sa pagbabalik ng tanghalan ng kampiyon dito sa TikTok Lock! Nagbabalik ang tanghalan ng kampiyon dito sa TikTok Lock. Ang mananalong kampiyon po ay mag-uwi ng tumataginting na 10,000 pesos. At habang tuloy-tuloy po kanyang kampyonato, tuloy-tuloy din ang paglaki ng kanyang cash prize. Renz, anong score ang binigay mo kay Jason? Jason, ang stars na binigay ko sa'yo ay... Stars, Jason, you have a total of 9 stars. At anong score naman ang binigay mo kay Fel? Fel, ang binigay ko namang star sa'yo today ay... 2 stars. Fel, you have a total of 8 stars. Congratulations, Jason! Talaga namang shining bright like a diamond si Tala Gatchalian. Magtuloy-tuloy kaya ang pagkinang niya o baka naman maagaw na ni Jason ang kanyang titulo. Heto na ang kanilang... Back to back! At yan ang back-to-back tapatan ni na Jason at Tala. Magkaibang styles, mama? Oo naman, lalong-lalo sa damit. Ay, siyempre, mama. Babae at lalaki, di ba? Tama. Pero parehong nakaka-relax. Yes. Parehong maganda. Ano kaya sasabihin ng ating inampalan? Mamangin Kuya Kim, sa aming mga inampalan, para sa mga sumasali dito, kapag nabigyan sila ng chance na kumanta ulit, nagkakaroon na kami ng expectation sana na
mas mag-improve, mas maipakita silang kakaiba naman o nakinig sa aming mga inampalan. So, siguro ngayon, ang desisyon namin ay nakabase doon sa kung sino ang nagbigay ng mas, mas mataas na effort doon sa nauna nilang performances. Mamang, kumanta ulit. Pareho silang kumanta ulit. Sino kaya sa dalawa? Exciting ito. Baka kasali tayo. Hindi naman tayo kumanta, Mamang. Oo nga. Eto na. Maraming salamat. Hana, kilalanin na natin ang ating kampiyon ngayon. Tala, meron kang 10 stars. Ikaw pa rin ang kampiyon ngayon. Yes! Congratulations! Congratulations sa'yo dahil dyan. Meron ka ng 30,000 pesos! Wow naman. Ako. Anong masasabi mo sa komento ni Inampalan Hana? Gagalingan ko pa po, Ma'am Hana, ng sobra-sobra. Thank you so much po sa pagbibigay sa akin ng another chance po. Thank you po. Ganun. Base sa pagkaka-message mo, parang nagpapakumbaba ka. Bakit? Ano bang feeling mo sa performance mo kanina? Nag-aalangan po kasi ako kasi kala ko po hindi ko po maaabot or makakanta po ng maayos yung pang third songs ko po. Pero nagawa ko naman na maayos. So thank you, Lord. Salamat po. And that's something to celebrate for. At sa mga tiktropang babiyahe sa probinsya para mag-undas, mag-ingat po kayo. Next week po, makihappy time po ulit sa paborito nating tambayan bago mananghalian at ito ang TikTok Clock! Muli ang ating kampiyon ngayon, Tala Gatchalian!